Sa opisina ni Leo, ibinigay ni Willie ang mga dokumento, at sinabi na nalaman niya kung sino ang nasa hotel. Boss, ito ang mga hiniling mong dokumento, at nalaman ko ang tungkol sa hotel. Sabi ni Willie. Sino? Tanong ni Leo. Sir, si Lucy po yan. Sabi ni Willie. Siya, si Lucy. Sabi ni Leo na nagulat. Opo sir, sabi ni Willie. Habang nag-uusap sila, ay biglang dumating sa opisina si Lucy. Nakasuot siya ng pink na fitted dress na damit, at dumiretso sa upuan at tiningnan si Leo ng isang matamis na ngiti. Sige Willie, pwede ka na umalis. Sabi ni Leo. Okay sir. Lumabas si Willie. Pagkalabas ni Willie, kaagad na kinausap ni Lucy si Leo. So, I think alam mo na kung sino ang kasama mo kagabi, sabi ni Lucy na may isang matamis na ngiti. Ano pa ang kailangan mo Lucy? Marahas na tanong ni Leo. Inilabas ni Lucy ang mga larawang dala niya sa maliit na sobre. Inabot niya ito kay Leo. Tiningnan ito ni Leo. Nagulat si Leo sa mga nakita niyang larawan. Kasama niya si Lucy sa kama, at naghahalikan sila sa ilang litrato. Ano ito? Galit na sabi ni Leo. Ang sweet nating alaala, sabi ni Lucy habang nakangiti. Hindi kita binibiro, sabi ni Leo at nakaramdam ng inis. Seryoso ako, hindi mo ba naalala kagabi? Sabi ni Lucy habang inaasar siya. Ngunit hindi sumagot si Leo, at inirapan lang niya si Lucy. Aba, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin kagabi, hindi ba mas mabuting magsama tayo? Sabi ni Lucy. In your dream. Sabi ni Leo. Well, gusto ko lang maging boyfriend kita, ngunit kung ayaw mo, may plano ako para sa mga larawang ito. Sabi ni Lucy habang hawak ang mga larawan nila ni Leo, mula sa kuha niya kagabi. Hindi ako pwedeng maging boyfriend mo, dahil may asawa na ako. Sagot ni Leo. Ganun ba? Well, gusto ko lang samahan mo ako sa awards night, ngayon kung ayaw mo, maipapadala ko na lang ito sa asawa mo. Sambit ni Lucy habang binabantaan niya si Leo. Nagalit si Leo at tumayo at lumapit kay Lucy. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang panga niya. Matalim na nakatingin kay Lucy at galit na sabi. Lucy, isa lang ang sasabihin ko. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Galit na sabi ni Leo. Gulat na gulat si Lucy sa ginawa ni Leo. Pinunit ni Leo ang mga larawan, at itinapon ito sa harap ni Lucy. Okay, kahit na pinunit mo yan, meron pa naman akong kopya niyan. Kung hindi mo ako sasamahan sa gabi ng parangal, ipapadala ko ito sa iyong asawa, o ay post ko ito sa social media. Banta ni Lucy at saka siya lumabas ng kwarto. Galit na sigaw ni Leo nang umalis na siya. Hindi niya alam ang gagawin. Iniisip niya kung may nangyari ba talaga sa kanila ni Lucy kagabi, dahil nahulog siya sa mahimbing na tulog. Wala rin siyang naramdamang kahit ano sa kanyang katawan, kaya imposibleng nakipag-ano siya kay Lucy. Tinawag ni Leo ang kanyang espesyal na ahente, upang subaybayan si Lucy. Pagkatapos ay nasubaybayan ang lahat ng mga kilos ni Lucy. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Lucy sa kanya. Matagal na silang magkakilala, ngunit ngayon lamang gumawa siya ng ganoong bagay, nakuha niya itong blackmail. Naisip niyang ibigay kay Lucy kung ano ang gusto niyang samahan sa gabi ng mga parangal, ngunit nagpasya siyang tanggalin ang lahat ng mga kopya ng kanilang mga larawan. Ayaw niyang malaman ito ni Serena, siguradong galit ito at ayaw masira ang relasyon nila ni Serena. Lucy, malalaman ko na agad, kung ano ang balak mo, sabi ni Leo sa sarili. Dumadaan ang oras at paparating ang mga gabing parangal. Sa kwarto ni Leo, habang inaayos niya ang kanyang suit, lumapit sa kanya si Serena at nagtanong. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Serena. May event lang ako. Huwag mo akong hintayin, mahuhuli ako. Sabi ni Leo. Ah okay. Sambit ni Serena habang tumatango. Okay, alis na ako. Sabi ni Leo sa kanya hinalikan sa pisngi si Serena. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid at sumakay na sa sasakyan. Tumayo si Serena sa balkonahe, pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan ni Leo. Hindi alam ni Leo na pinaghihinalaan siya ni Serena, na mayroon siyang ibang babae. Nagsimula mula sa gabing hindi umuwi si Leo, pinaghihinalaan niya siya na niloloko siya nito. Napansin pa ni Serena na iba ang kilos ni Leo sa pakikitungo sa kanya.
Palagi itong nababahala at malalim ang iniisip, kapag tinanong siya nito, palagi niyang sinabi na wala. Kaya mas naghihinala siya, at ngayon ay umalis siya sa gabi. Samantala, kararating lang nila sa event. Nang makarating sila sa kaganapan, maraming media ang lumapit sa kanila, upang tingnan sila at kumuha ng litrato. Si Lucy ay nagsusuot ng isang mahabang itim na gown na kumikislap, backless, at napakaganda sa kanya, at ang damit niya ay nababagay sa hugis ng kanyang katawan. Habang si Leo ay naka-black suit, hawak niya ang braso ni Leo, habang naglalakad sila sa pulang carpet. Marami ang nagulat nang makita silang magkasama. Tuwang-tuwa rin si Lucy sa kaganapan, na pangarap niyang makasama si Leo sa mga kaganapang tulad nito at sa media. Napakasaya niya, sapagkat nagdadala ito ng kanyang katanyagan, at maraming mga kababaihan ang maiinggit sa kanya, dahil kasama niya si Leo. Ang pinakagwapo at kilalang tao sa negosyo. Nariyan ang ngiti ni Lucy sa media, na kumukuha ng kanilang litrato. Tinanong sila ng isang reporter, "Lucy, bakit ka nandito kasama si Mr. Leo?" Tanong niya. Nandito siya para samahan ako ngayong gabi," sabi ni Lucy habang nakangiti. "Namumulaklak ang iyong kagandahan, at masasaya ang iyong mga mata. May relasyon ka ba kay Mr. Wilson?" May nagtanong. Tumingin muna si Lucy kay Leo, at tinitigan siya nito. Kung ano sa tingin nyo, ayun na yon. Paumanhin, tinatawag nila kami sa loob. Sinabi ni Lucy at ngumiti sa mga reporter. "Okay Lucy, salamat," sinabi ng mga reporter. Habang papalayo sila, hinala nila na siya ang kasintahan ni Leo, kaya't inilathala nila ito sa kanilang artikulo, kung ano ang iniisip nila. Nang makapasok na sila sa loob ng ilang sandali, at nagsimula na ang programa ng kaganapan. Maraming artista at modelo ang naroon sa kaganapan. Nakatanggap si Lucy ng isang espesyal na gantimpala, kaya't nasa sabik siyang umakyat sa entablado. 10:00 nang matapos ang awarding. Hinatid ni Leo si Lucy sa kanyang hotel. "Huwag kalimutan kung ano ang napag-usapan natin tungkol dito. Tanggalin ang lahat ng iyong kopya ngayon," utos ni Leo kay Lucy. "Okay," galit na sabi ni Lucy. Ngunit hindi sigurado si Leo kung gagawin niya talaga ito, kung talagang sisirain niya ang kanilang mga larawan. Kaya't may plano siyang nasa isip, kapag hindi tinutupad ni Lucy ang kanilang kasunduan. Pagkatapos ay bumaba na si Lucy sa sasakyan, at nag-drive si Leo sa kanilang bahay. Kinaumagahan maagang nagising si Leo, at pumasok sa opisina. Samantala nang magising si Serena, ay nakita niya sa kanyang cellphone ang balita tungkol sa awards kagabi. At pagkatapos ay hindi inaasahan na nakita niya si Leo na may kasamang isang babae. Ang batang babae si Lucy, sabi ni Serena sa sarili. Nagulat siya nang makita silang magkasama ang kanilang mga larawan at video. Mukha silang sweet sa isa't isa at may headline pa rin, "Sweet Couple of the Night." Naguluhan si Serena nang makita niya si Leo, na may kasamang ibang batang babae. Agad siyang tumatawag sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Nagpasya siyang pumunta sa opisina. Samantala, sa opisina, nang buksan ni Leo ang pinto sa kanyang opisina, nakita niya si Lucy na nakaupo sa upuan. "Bakit ka nandito ulit?" tanong ni Leo, habang nakaupo sa upuan niya. "Gusto lang kita yayain na mag-lunch, tutal kasama mo ako kagabi sa event," sabi nito habang papalapit kay Leo at inakbayan ang balikat. "Hindi ba natapos tayong mag-usap? Sumali na ako sa iyo sa kaganapan, nagawa ko na, kaya't iwan mo akong mag-isa," sabi ni Leo at pinisil ng mahigpit ang braso ni Lucy sa balikat niya. "Ngunit Leo, alam ng mga tao ngayon na tayo ay magkasintahan, kaya maaari mo kong samahan ang iyong kasintahan sa tanghalian," dagdag pa ni Lucy. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, na wala kaming relasyon? At huwag mo akong gamitin sa drama mo," sabi ni Leo habang naiinis. Irerekomenda ko lang ito sa isang reporter na alam ko," sambit ni Lucy habang naglalakad, at kinuha ang cellphone. Laking gulat ni Leo na sinasabing hindi tutugon si Lucy sa kanilang kasunduan. Tumayo kaagad siya para agawin ang cellphone ni Lucy, ngunit nahawakan ito ni Lucy. "Iyon lang. Akala ko ba gagawin mo?" galit na tanong ni Leo. "Pasensya ka na Leo, ngunit naisip ko, mas maganda kung mananatili tayong magkasintahan."
Sabi ni Lucy habang nakangiti. Hindi pwede, tapos ninakaw ulit ni Leo ang cellphone ni Lucy. Nag-agawan sila sa cellphone, hanggang sa wala sa balanse at nahiga sa sahig. Nakahiga si Lucy sa sahig, at si Leo ay nasa ibabaw, at kanyang hawak na cellphone. Ganyan ang posisyon nila na biglang bumukas ang pinto. Laking gulat ni Leo nang makita kung sino ang pumasok sa pintuan. Si Serena. Nagulat si Serena nang makita sina Leo at Lucy na nakahiga sa sahig. Walang sinabi si Serena, ngunit tiningnan niya lang ng masama si Leo, at lumabas agad ng pinto. Serena, sigaw ni Leo at bigla siyang tumayo. Kinuha niya ang cellphone ni Lucy, at inilagay sa kanyang bulsa. Tinitigan niya sandali si Lucy, bago hinabol si Serena. Ikaw, bulong ni Leo sa galit. Tapos hinahabol niya si Serena sa labas. Si Lucy ay labis na nasisiyahan na masira ang kanilang relasyon. Tumawa siya sa harapan ng mukha ni Leo. Nakita ni Leo na sumakay na sa elevator si Serena, tinawag niya ito ngunit hindi pinansin ni Serena. Serena, sigaw ni Leo at tumakbo siya, para sumakay sa elevator. Hinarang niya ito at sumampa si Leo sa elevator. Nakita niya si Serena na nakatayo sa loob, at umiwas ng tingin sa kanya. Pumasok siya sa elevator at lumapit kay Serena. Serena, yung nakita mo, wala yun. Paliwanag ni Leo. Ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Serena, nakatingin lang sa dingding ng elevator. Serena, pakinggan mo ako. Pagkatapos ay sinubukan niyang yakapin si Serena, ngunit nagpupumiglas si Serena. Pakawalan mo ako, sinungaling ka. Tinulak siya ng malakas ni Serena. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Leo. Huwag kang magsinungaling. Alam ko, pareho kayong may relasyon. Noong isang gabi nang hindi ka umuwi, kasama mo siya diba? Sabi ni Serena habang nagagalit siya. Hindi sumagot si Leo, nagulat siya na alam ni Serena ang tungkol sa gabing iyon. Ano, hindi mo ako masagot, kasi totoo, kasama mo siya. Sambit ni Serena habang tumutulo ang luha niya. Pasensya ka na Serena, ngunit. Hindi natapos ni Leo sa pagsasalita, nang bigla siyang sampulin sa mukha ni Serena. Serena please, mali ang iniisip mo. Ikaw lang ang mahal ko. Sabi ni Leo at sinubukan niya ulit itong yakapin at halikan. Ngunit nagpupumiglas at tinulak siya ni Serena. At habang bumubukas na ang pinto ng elevator, agad na tumakbo si Serena palabas. Agad naman siyang hinabol ni Leo. Ang mga tao ay huminto, at napatingin nang makita si Leo at Serena na tumatakbo. Nagmamadaling lumabas ng gusali si Serena, habang umiiyak. Hindi niya alam kung saan pupunta, kaya't tumakbo na lang siya nang tumakbo sa kalsada. Serena, sigaw ni Leo habang hinahabol siya sa kalsada. Serena, wait, tinawag siya ni Leo, ngunit hindi siya tumitigil sa pagtakbo sa kalsada. Serena, please stop. Pagmamakaawa ni Leo sa kanya. Ngunit patuloy na tumatakbo sa kalsada si Serena, at sa hindi inaasahan. Isang malakas na tunog ng aksidente ng sasakyan ang narinig. Biglang tumigil ang mundo ni Leo, nang makitang nasagasaan si Serena ng kotse, at duguan ang bumagsak ito sa semento. Serena, malakas na sigaw ni Leo at mabilis siyang tumakbo, palapit sa dagwang katawan ni Serena, na nakahandusay sa kalsada. Lumapit siya kaagad sa kanya at niyakap siya, takot na takot siya sa mukha ni Serena na puno ng dugo. Serena, please hold on, hold on. Sambit ni Leo habang tumutulo ang luha niya. Lumapit ang mga tao sa kanila, at tumigil ang lahat ng mga sasakyan. Please tulungan niyo kami. Pakiusap, tumawag kayo ng ambulansya, please. Sigaw ni Leo. Kaagad ang driver ng kotse, ay tumawag para sa isang ambulansya. Sinulyapan niya si Serena, na may maraming dugo sa ulo. Natakot si Leo, muli niyang naramdaman ang takot ng gabing iyon. Serena, ang takot na mawala sa kanya si Serena. Huwag mo akong iwan, please. Malakas na umiiyak si Leo. Serena, I'm so sorry, please hold on, please, sabi ni Leo habang umiiyak. Nakita ni Serena si Leo na nakayakap sa kanya ng mahigpit, habang umiiyak siya, ngunit nahihilo si Serena. Hanggang sa unti-unting bumigat ang pakiramdam ng kanyang mga talukap ng mata, at tuluyang napapikit. Sa ospital, agad na isinugod ni Leo si Serena sa ospital,
nang maganap ang aksidente sa sasakyan. Hindi alam ni Leo kung ano ang gagawin at nararamdaman, habang naghihintay. Ayaw niyang mawala si Serena sa kanya. Umiiyak siya sa upuan, habang naghihintay ng balita mula sa mga doktor. Di nagtagal ay bumukas ang pinto ng operating room. Agad na tumayo si Leo at kinausap ang doktor. "Doc," bulong ni Leo. Sumasailalim pa rin siya sa operasyon, maraming dugo ang nawala sa kanya, kaya kailangan niyang malunasan, habang inooperahan natin siya. Sa ngayon, wala kaming mga stock para sa kanyang type ng dugo. Sabi ng doktor. "Doc, ano ang type ng dugo niya?" Tanong ni Leo. "Type AB positive," sabi ng doktor. "Ha, hindi kami magkapareho," sagot ni Leo. I am type AB," sabi ng lalaki sa likuran ni Leo. Napatingin si Leo sa lalaking nagsalita. Nakasuot siya ng suit, medyo mas matanda lang siya sa edad niya, matangkad at gwapo din. Pamilyar ang mukha niya, kilala siya ni Leo dahil kalaban ito sa negosyo, si Mr. Salmonte. Nagtataka si Leo kung bakit siya magbibigay ng dugo. Lumapit siya sa kanila at humarap sa doktor. "Dok, handa akong magbigay," ulit niya habang nakangiti. "Well, prank ang," sabi ng doktor. "Teka, bakit ka nagbibigay ng dugo?" Nagtataka si Leo. "Mangyaring payagan mo ako, Mr. Wilson, sapagkat ang driver ko ay ang nakabunggo sa kanya. Gusto ko lang tumulong," sinabi ni Mr. Salmonte. Hindi ko kailangan ng tulong mo," pagtanggi ni Leo. "Ngunit Mr. Wilson, kung hindi ka makahanap ng dugo ngayon, ang kalagayan ng iyong asawa ay malalagay sa peligro," sabi ng doktor. "Yes, tama ang doktor, kalimutan muna natin ang negosyo. Ang mahalaga ay mailigtas ang buhay ng asawa mo ngayon," sinabi ni Mr. Salmonte. Huminga ng malalim si Leo, dahil wala siyang magawa sa sitwasyon. Ayaw niyang mawala si Serena. Inisip niya na ito ang kailangang gawin ngayon, at tumungo na lang siya. Bilang pagsang-ayon, "Pakiusap, Doc, please gawin niyo po ang lahat upang mabuhay ang aking asawa," sinabi ni Leo sa doktor. "Okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pumasok na tayo sa loob," sinabi ng doktor. Sinundan ni Mr. Salmonte ang doktor, at siya ay kukuhanan ng dugo. Naghintay ulit si Leo sa may hallway, habang hinihintay ito, dumating si Willie, dali-dali siyang lumapit sa kanya. "Boss, kamusta? Ano ang kondisyon niya?" Nag-aalalang tanong niya. "Nasa operating room pa siya. Ano ang balita?" tanong ni Leo. Ang boss na nakabangga kay ma'am ay ang kotse ni Mr. Salmonte," sabi ni Willie. "Alam ko na, nandito na siya. Pumasok na siya, at magbibigay siya ng dugo," sabi ni Leo. "Ano, magbibigay ng dugo si Mr. Salmonte? Magaling na ba siya, sir?" tanong ni Willie. "Sana, dahil magbibigay siya ng dugo kay Serena." Umirap lang si Leo at bumantong hininga. "Inaasahan ko ang mas mabuting resulta ng operasyon," mahinahon na sabi ni Willie. Matapos ang 5 oras na operasyon, inilipat si Serena sa VIP room at agad na pumunta si Leo. Ang mga magulang ni Serena ay dumating din sa ospital, habang si Serena ay natutulog pa rin nang makita niya sa silid. "Leo, anong nangyari?" tanong ng mama ni Serena. Nabunggo ng kotse si Serena, hindi niya napansin na paparating na ang kotse. Maikling paliwanag ni Leo. "Ano ang sabi ng doktor?" tanong ng daddy niya. "Hayaan na lang natin siyang magpahinga muna, dahil kalalabas lang niya sa operating room. Kapag nawala na ang anesthesia, gigising din po siya," sambit ni Leo habang nakatingin sa katawan ni Serena. "Tutal, naging matagumpay naman ang operasyon niya. Umuwi ka muna, kami muna ang bahala kay Serena," sabi ng mama niya. "Okay lang, ma'am. Gusto kong bantayan si Serena," sabi ni Leo. "Akong ganun, bibili na lang muna ako ng makakain," sabi ng mama niya.